Una sa lahat, Grabe ang baha. Ngayon lang nakaranas ko sinalanta ng matinding baha ang malaking bahagi ng Luzon. May mga sasakyang tumirik at mga commuter na lumusong na sa tubig. Daan-daan din ang inilikas at magpapalipas sa magdamag sa mga evacuation centers. Maging ang mga Bulakenyo na sanay sa baha, nagulantang sa dalang ulan ng masamang panahon. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Karina lalo pang lumakas. Habang pinalalakas din ang hanging habagat sa iba pang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila at ang Calabar Zone. Vice President Sara Duterte hindi raw papaapekto sa pagtanggal ng PNP sa 75 yang security personnel. Pero may iniwang patutsada kay PNP Chief Romel Marbil. Lalaking nasa viral video na nagdodroga, hindi raw si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa forensic analysis ng NBI. Sa tenga pa lang daw, magkaiba na. Waiter sa Cebu City na nakunang nakatayo ng matagal sa harap ng isang LGBTQ plus community member na tinawag niyang Sir, umani ng samot-saring reaksyon sa social media. At sa Showbiz Tonight, BTS Jimin kinanta ang bago niyang single na Who sa The Tonight Show ni Jimmy Fallon. Magpapalipas ang magdamag sa evacuation center sa mahigit 300 pabilang inilikas sa Baseco Compound sa Manila dahil sa walang tigil na pagulan. Matinding baha naman ang sumira sa ilang bahay at nagpatirik sa mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Matinding baha ang namerwisyo kaninang hapon sa kalsadang ito sa Baseco Compound sa Maynila. Bumagal tuloy ang usad ng mga sasakyan. Pinasok din ng baha ang ilang establishmento. Sa pilitan na ring inilikas ang mga residenteng malapit sa Manila Bay. Ngayong gabi, higit 300 pamilya sa Baseco ang inilikas at namamalagi sa evacuation center. Kasama riyan ang senior citizen na si Nilo. Na-stroke siya nitong Disyembre kaya hindi maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan. Matuwa lang sila ko na sila tumulong sa akin eh. Kapitbahay ko. Magkakasama naman sa iisang kwarto ang mga may sanggol. Yun nga lang ang ilan sa kanila sa sahig lang matutulog gamit ang mga sapin. Kasama rito si Nanay Nerissa at ang apo niyang si Angel na may 3 buwang gulang na anak. Actually, may bigas kaming konti na basa pa sa baha. Kaya nga po, hindi siya naagapan kasi bigla yung pasok ng tubig. Isa rin sa mga inilikas si Aling Liza. Naaktuhan din namin na nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa Parkinson's disease. Kwento niya sa News 5, inaatake siya ng kanyang sakit dahil sa stress na dulot ng paglikas. Hindi pa siya nakakainom ng gamot ngayong araw. Hindi ko po kayang i-provide dahil nangangalakal lang po kami tapos nangupahan, bahay, ilaw, tubig, pagkain din lang po namin kinukuha. Kaya nahirapan po ako eh. Halos buong araw ding bumaha sa Taft Avenue, kaya napalusong na lang ang ilang papasok kanina sa kanilang trabaho. Maraming bahay naman na gawa sa kahoy ang nagkasira-sira at inanod sa Isla Puting Bato sa Tondo. Bumaha rin sa iba pang lugar sa Metro Manila. Sa barangay Lower Bikutan sa Taguig, nagtulong-tulong ang mga lalaking ito na buhatin ang upuang sakay ang mga inilikas na residente. Nagmistulang ilog din ang buong kalsada. Bumaha rin sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque. Maraming residente ang stranded at walang nagawa kundi suungin ang baha. Nakaranas din ng malakas na ulan sa Quezon City. Ang mga siklistang ito, binuhat na lang ang kanilang bisikleta para suungin ang baha.
May ilang motor namang tumirik sa Malabon. Hindi rin nakaligtas sa baha ang bahay ng online personality na si Ninong Rai. Matinding perwisyo rin ang idinulot ng baha sa palengking ito. Epekto raw ito ng nasirang North Caloocan Navigation Gate na sinabayan pa ng high tide. Kaya hirap ding makatawid ang maliliit na sasakyan. Ang elf truck na ito kinailangan ng itulak matapos tumirik. Sa kalapit namang lungsod ng Navotas, gumamit na ng bangka ang mga taga-barangay Tanza para makapunta sa kani-kanilang destinasyon. Ayon sa Pag-asa, epekto ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Karina ang nagpapaulan sa Metro Manila. Samantala, handa raw ang lokal na pamahalaan ng Maynila na mamahagi ng pagkain sa mga bakwit. Nanawagan din sila sa mga residenteng lumikas na pagtiyagaan muna ang sitwasyon sa evacuation center. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. 100,000 residente naman ang apektado ng baha sa Kalumpit, Bulacan. Epekto raw po yan ng high tide na posibleng palalain ng habagat. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Ilang araw nang lubog sa baha ang barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Sa taas ng tubig, gumagamit na ng bangka ang ilang residente. Lampas bewang ang baha, pero may ilang pinilit pa ring lumusong. Halos abuti na rin ang ikalawang palapag ng ilang bahay. Hindi na bago sa mga taga roon ang ganitong baha tuwing high tide sa kanilang lugar. Pero mas nakaalerto sila ngayon dahil sa patuloy na pag-ulan, dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Madalas bahain ang bayan na itinuturing na catch basin o bagsakan ng tubig mula sa Pampanga. Dahil sa baha, tumigil muna sa pamamasada ng tricycle si Mel Sunga. Malaking perwisyo sa katulad ko. Una-una, kung hindi ako mamasada, kung gawang ganitong baha, paano kakain? Napapalibutan ng 2 ilog ang Kalumpit. Ayon sa MDRRMO, ilang dekada ng problema ang pagbaha sa bayan. Bilang tugon, may flood control projects naman daw ang LGU at DPWH. May nag-iisang pumping station sa Kalumpit na kakabukas lang ngayong taon. Nagpapatuloy rin ang pagpapatayo ng dike sa 12 barangay. Pero ayon sa LGU, hindi ito sapat. Panawagan nila sa national government. Sanay na po talaga kami sa baha dahil catch basin kami. Kaya lang yung paglaki ng high tide, iba na po yung laki ng high tide ngayon. Kaya sana po, nananawagan din kami sa national na maging seryoso yung kanilang master plan na sinasabi. 8 pamilya o katumbas ng 33 individual ang pansamantalang inilikas dahil sa mga pagbaha. Pero aabot na sa 100,000 residente ang apektado ng baha sa Kalumpit. Posibleng madagdagan pa raw yan kung lalakas pa ang ulan. Bukod sa Kalumpit, binahari ng bayan ng Hagonoy. Lubog sa tubig ang harapan ng Hagonoy Central School kung kailan pa naman magpapasukan. Napipilitan ding lumusong sa baha ang mga residente sa Giginto. Naman na gumagamit ng pananggalang sa baha para hindi sila magkasakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Naperwisyo rin ang baha ang ilan pang probinsya sa bansa. Umakyat na sa 8 ang namatay sa kasagsagan ng pananalasa ng 2 bagyo at ng habagat. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Grabe ang baha. May lang nakaranas ko Rumaragas ang tubig ang bumulaga kanina sa mga residente sa isang subdivision sa San Pedro, Laguna. Dahil sa matinding ulang dala ng bagyong Karina at habagat. Sa sobrang lakas ng agos, halos tangay na ang mga nakaparadan sa sakyan. Nagbisto ng ilog na sa loob ng subdivision sa taas ng baha. Gumamit na ng bangka para ilikas ang mga apektadong residente. Gutter deep na baha naman ang sumalubong sa mga motorista sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite. Halos pasukin na nga ng tubig ang loob ng tricycle na ito. Baka na may nakalutang ng mga basura naman ang epekto ng malakas na ulan sa Cavite City. Dahil dyan, naglabas na ng flood alert ang Cavite LGU sa Bacoor, Kawit, Noveleta, General Trias at Imus. Binari ng ilang lugar sa Taytay, Rizal. Ayon sa Taytay LGU, nagpalala sa bahang umapaw na creek sa kanilang lugar. Hindi rin nakaligtas ang norte sa masamang panahon. Rumaragasa ang baha sa Nagilian Road sa Baguio City. Maingat na binagtas ng mga sasakyan ang kahabaan ng Suelo Village Road dahil sa baha. Bukod sa baha, may gumuring lupa at mga bato sa Cannon Road. Kaya isinara muna ulit ito sa mga motorista.
Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, umabot na sa 8 ang patay. Bunsod ng habagat, bagyong Karina at ang nagdaang bagyong Butchoy. 2 naman ang sugatan, habang 1 ang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Bahagyang lumakas ang bagyong Karina habang papalayo ng Pilipinas. Huli po itong namataan 325 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay nitong lakas ng hangin aabot ng 150 kilometers kada oras at bugsong 185 kph. Bahagya rin bumilis ang galaw nito pa Hilaga. Itinaas na sa signal number 2 ang Batanes, signal number 1 naman sa Cagayan, Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela at northern portions ng Apayao at Ilocos Norte. Bukod po riyan, tinaas din ng Pag-asa ang torrential rainfall warning o babala sa malakas na pagulan sa Ilocos Sur, La Union at sa Benguet. Dahil naman sa habagat na pinalalakas ng bagyong Karina, matinding ulan ang bubuhos sa susunod na magdamag sa Metro Manila, Hilaga ng Cagayan at Apayao, Northwestern Abra, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Malakas na ulan din na nagbabadya sa Western Pangasinan sa natitirang bahagi ng Apayao, Abra at Central Luzon, pati na sa Northern and Central Luzon. Bukas o sa Huwebes lalabas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina. Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa bukas dahil pa rin sa panalasa ng habagat at bagyong Karina. Walang pasok bukas sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon at Navotas. Pati sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Caloocan at San Juan. Gayon din sa buong probinsya ng Cavite. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Binyan, San Pedro at Calamba sa Laguna. Pati na rin sa Tanay at Morong Rizal. Wala ring pasok all levels sa Baguio, Bulacan, San Antonio, Zambales at Cuenca, Batangas. Bukod sa class suspension, apektado rin ng masamang panahon ng mga flights sa NAIA. Kinansela ang biyahe papuntang Shenzhen, China, Basco, Batanes, Tuguegarao, Busuanga, Palawan, Lawag, Ilocos Norte at Pagadian City. Kanselado rin ang flight pa Davao, Tacloban, Leyte, San Jose, Occidental Mindoro, Naga City at Romblon. Samantala, 4 naman ang diverted flights. Kabilang dyan ang flight mula Legazpi City, Calibo, Aklan, Davao at Kuala Lumpur sa Malaysia. Sa ibang balita, prioridad ngayon ng Kamara ang panukalang batas para tuluyang iban ang pogo sa bansa kasunod po ng utos si Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala naman ang gobyerno na may ilang pogo na kusang aalis ng bansa. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Effective today. Kahit ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabawal sa lahat ng mga pogo sa bansa, tuloy pa rin ang investigasyon ng Kamara sa mga iligal na aktibidad na konektado sa pogo. Sa pagdinig kanina, naungkat ang pagpapalit ng PAGCOR sa pangalan ng pogo noong nakaraang taon nang maghigpit ito sa pagbibigay ng lisensya. Mula sa Philippine Offshore Gaming Operators, ginawa ito ang Internet Gaming Licensees o IGL. Kina-clarify ko lang once and for all. So, POGO and IGL are the same. Tama? Yes, ma'am. Kaya po, pag nagrekomenda kayo kay Presidente, sabi ko nga, mailinaw natin kay Presidente. Baka yung sinasabi nyo kasi, POGO, ibaban, pero dahil binago nyo nga po yung guidelines, yung IGL will remain. Susunod po ako sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At maliwanag po yung utos na yung kagabi. Kung pagbabasihan ng utos ng Pangulo, hanggang Disyembre na lang dapat ang palugit sa lahat ng pogo sa bansa. Pero walang batas na kumikilala kung legal o illegal ang mga pogo. Kaya kung total ban ang gusto ni PBBM, uutusan niya lang ang PAGCOR na i-revoke o wag nang mag-issue ng lisensya sa mga pogo company. Para kay House Ways and Means Chairman Joey Salceda, mas mainam na magpasa pa rin ng batas para kahit ang mga susunod na presidente, hindi basta-basta maibabalik ang mga pogo. Para it becomes a law. But the president has full powers over PAGCOR. Pag hindi sumunod si Altenco, di tanggalin niya. Sa ngayon, may 2 panukala at 3 resolusyon sa Kamara na nagsusulong ng total pogo ban. Pinarerepaso na ito ni House Speaker Martin Romualdez. Ipinag-utos niya ang pagbuo ng substitute bill tungkol sa pogo ban na magiging prioridad ng Kamara.
Base sa datos ng PAGCOR, sa ngayon mayroong 43 legal na pogo sa bansa. Pero nauna na silang nagpahayag ng pagkabahala sa higit 400 mga kinanselang lisensya ng pogo na maaaring illegal na nag-ooperate hanggang sa ngayon. Naniniwala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK na may ilang pogo ang magkukusang umalis ng bansa kasunod ng utos ng Pangulo. Pero uunahin daw nilang ipasara ang 58 scam farms sa Luzon saka isusunod ang mga nasa Visayas at Mindanao. Mas mapapabilis na yung pag-neutralize natin kasi meron na kaming listahan, no, nasaan po sila. Yung 43 naman po, na kay PAGCOR na po nakadepende yon. Mas madali na po nilang mapapasara yun kapag sila naman ang primary regulator. Kasunod ng pagban sa mga pogo, tinatayang higit 40,000 manggagawa ang mawawalan ng trabaho. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na mag-aalok sila ng trabaho at livelihood program. Bibigyan din ng upskilling at retraining ang mga maapektuhan ng pogo ban para mas madali silang makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas at abroad. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, PNP piniliwanag kung bakit binawasan ang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa pool sa video, akyat bahay sa Cavite, nagawa raw magnakaw para may pantaya sa online sabong. At babae sa Lucena, pinatay at sinapchap ng kanyang kinakasama ng dahil umano sa selos. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang panulog ng isang lalaki sa isang bahay sa Alfonso, Cavite. Ang suspect nagawa raw magnakaw dahil lulong sa online sabong. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay sa isang subdivision sa Alfonso, Cavite noong linggo ng gabi. Makikita ang lalaking ito na nakasuot ng bonnet mask at pag-aalagala sa ikalawang palapag ng bahay. Ang lalaking yan naghahanap pala ng pwedeng nakawin. Saglit pang dumungaw sa hagdan ng lalaki. Pinasok niya ang isa sa mga kwarto at naghalugog ng mga gamit. Binuksan din niya ang drawer ng kwarto. Kalaunan, umalis ang kawatan. Sa tulong ng CCTV at mga residente sa lugar, napag-alaman ng mga pulis na isang karpintero sa subdivision ang suspect. Nasira niya yung bitana ng CR. Doon, dire-diretso na, nakapasok na sa loob ng bahay. At doon din siya lumabas after ng crime. Sinabay niya po sa kasagsagan po ng bagyo at habagat. Agad nagkasa ng man-on operation ng Alfonso Police at nahuli kahapon ang suspect sa kanyang mismong bahay. Natagpuan pa ng mga otoridad ang bonnet mask at damit na suot ng suspect sa pagnanakaw. Nabawi din sa kanila ang 2 baril at mga balang hinakaw sa bahay ng biktima. Pati na rin ang isa pang baril na ginamit umano ng suspect sa tuwing nag-aakyat bahay. Hindi na idinitalye pa kung ano ang iba pang hinakaw ng suspect. Pero karamihan sa mga yan ay hindi na naibalik pa. Umamin naman siya sa krimen, ang kanyang dahilan. Kung ating suspect, sir, ay nalulong sa online sabong, kita ng kanyang fruits of crime, ginagamit niya sa pagsasabong. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinatay na, chinapchap ang isang babae sa Lucena City sa Quezon Province. Ang pumatay sa kanyang ka-live-in. Kinilala ang biktima na si Ronaldin Alvarez habang ang suspect ay si Ryan Porga. Ayon sa Lucena Police, noong nakaraang buwan, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa saksakin ni Porga si Alvarez sa dibdib. Pinagputol-putol ng suspect ang mga bahagi ng katawan ng biktima saka isinilid sa mga sako at inilibing. Kalaunan, nahuli ang suspect at inamin sa mga pulis na siya ang pumatay kay Alvarez. Selos ang isa sa tinitingnang motibo sa pagpatay. Bukod dyan, isa pang krimen ang inamin ni Porga. Pinatay rin daw niya ang kanyang kapitbahay na si Annalyn Orejada noong March 2023. Kasabwat niya raw noon si Alvarez at inilagay nila sa drum ang bangkay ni Orejada saka inilibing. Nahukay ang labi ni Orejada at Alvarez sa bakuran ng bahay ni Porga.
Binawasan ng police security personnel si Vice President Sara Duterte. Yan ay para raw mapalakas ang pagbabantay ng PNP sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang utos ng hepe ng Philippine National Police na bawiin ang 75 PNP Police and Security Group personnel na naka-assign para protektahan ang kanyang seguridad. Ayon kay VP Sara, hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin. Magpapatuloy raw ang paghahatid ng OVP ng serbisyo, lalong-lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Sa kabila ng pagbabawas ng security kay VP Sara, umaasa raw siyang makakatulong ito para mabawasan ang hinaing ng mga tao, kaugnay sa anyay paglaganap ng droga sa bansa, gayon din ang mga nabibiktima umano ng kriminalidad. Ayon naman kay PNP Chief Romel Marbil, hindi ganun karami ang tinanggal nilang security personnel sa bise. We're making sure na tama po yung security. Hindi kami, because kahit ano po mangyari, part po ng trabaho po ng police is to secure everybody. Ang complaint po namin, sir, konti po yung tao namin sa police, para how can we go with our shift? Ito, kaya ang ginagawa namin, lahat ng excess, babawa po namin. Dagdag pa ni PNP Chief Marbil, nasa 300 tauhan ng Presidential Security Personnel Group ang inilipat nila sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Tiniyak din ng Presidential Security Command o PSC na hindi sila magkukulang sa pagsisiguro sa seguridad at kaligtasan ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa viral video na mukhang gumagamit ng droga ayon sa forensic analysis ng National Bureau of Investigation. Sa isang press conference kanina, pinagtabi ang mga larawan ni PBBM at ng lalaking nasa viral video, pati ng larawan ng kanilang mga tainga. Ayon sa NBI, gamit ang forensic image analyzer, nakumpirma nilang magkaibang tao ang dalawa. Nakumpirma rin ng forensic analysis ng PNP Anti-Cybercrime Group na deepfake daw ang kumakalat na video. Ayon naman sa DILG, hindi pa nila nakakausap si PBBM tungkol dito. Pero may ideya na raw ang mga otoridad kung sino-sino ang nasa likod ng malisyosong video. Whether this is an AI or an actual person, but the fact is this is the video that is being circulated, and definitely he is not the president. We have identified mga tao, no? But we are still gathering enough evidence. Akala nila ang Pilipino ay maliit lang ang utak. Nadagdagan pa raw ang hawak na ebidensya ng Office of the Solicitor General para mapatalsik sa pwesto si Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Nagsorry naman ang alkalde kay Senate President Chis Escudero sa pamamagitan ng isang liham. Narito ang aking report. Mayor Alice Go. 5 araw matapos sabihin sa isang pahayag na tila pinag-iinitan siya ng ilang senador, sumulat si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go kay Senate President Chis Escudero. Sa liham, nagsorry si Go kung nagkaroon man daw ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang naging pahayag. Wala raw siyang intensyong pagsabihan o diktahan ng Senado kung ano ang mga dapat bigyang prioridad. Ang gusto lang daw niya, magbigay ng mungkahi sa mga nararanasang problema sa kanyang bayan. Umaasa raw si Go na hindi pababayaan ng mga senador sa paumuno ni Escudero ang mga taga-Bamban. Walang binanggit ang alkalde kung magpapakita na siya sa Senado, pero umaasa raw siyang mabibigyan siya ng pagkakataon ipagtanggol ang sarili sa tamang forum. Bilang isang abogado, naiintindihan naman daw siguro ni Escudero ang kahalagahan ng presumption of innocence. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Senate President Escudero na naiintindihan niya ang hiling ni Go, pero kailangan pa rin daw nitong lumantad at harapin ang Senado. Hanggat hindi siya nagpapakita at sumusunod sa Senado, ay hindi ko matatanggap ang anumang pakiusap na hinihiling niya dun sa kanyang liham. Sana payuhan siya ng tama ng kanyang mga abogado na humarap at tapusin na itong yugto na ito sa parte ng Senado. May arrest order si Go mula sa Senado dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig tungkol sa iligal na pogo. Muli namang tiniyak ni Escudero na ligtas si Go kapag dumalo siya sa pagdinig. Kabilang sa mga kine-question ang tunay na pagkatao ni Go na sinasabing Chinese at ang totoong pangalan daw ay Go Waping. Ito rin mismo ang kine-question ng Office of the Solicitor General na naghahanda na ng co-warrant to petition para matanggal sa pagkaalkalde ng Bamban-Tarlac si Go. Sinasama lang daw nila ang bagong ebidensya na lumutang sa Senado.
evidence keeps on turning up na lalong magpapatibay to what we already have. We're hoping to file the petition for quo warranto before the end of this month. May sarili ring investigasyon ng COMELEC para malaman kung legal ang pagtakbo ni Go noong nakaraang eleksyon. Katunayan, mismong si COMELEC Chairman George Garcia na raw ang pupunta sa Bamban Tarlac para mangalap ng mga ebidensya at dokumento sa kaso. Kabilang dyan ang Election Day Computerized Voters List kung saan nakasaad ang detalye ng mga botante na bumoto sa eleksyon, pati na ang kanilang fingerprints. Sigurado makakatulong sa Solicitor General kung ano man din yung findings ng COMELEC sa bagay na yan. Susunod, customer sa Cebu na miyembro ng LGBTQ+ community nagalit at pinatayo raw ng 2 oras ang waiter na tumawag sa kanyang Sir. At Journey to Stardom documentary ng Bini ilalabas na sa September. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz Tonight na tayo. Pasabog ang performance ni BTS Jimin ng bago niyang kantang Who sa The Tonight Show ni Jimmy Fallon. Ang nation's girl group naman na Bini, ikukwento ang kanilang journey sa isang documentary. Yan at iba pa sa report na to. Nothing can hold back na talaga sa nation's girl group na Bini. This time, maglalabas sila ng sarili nilang documentary. Yan ang Bini Chapter 1, Born to Win. Itatampok dito ang journey sa kanilang stardom. Ipapasilip kung paano sila nagsimula hanggang sa kanilang 3-day sold-out major concert na Biniverse. Sa patikim ng docu, ipinakita na ang ilang moments of joy, excitement at maging ang ilang naging paghihirap ng grupo. Mapapanood na yan sa I Want TFC sa September 8. Ito ang isa ring pangmalakasan. Hindi na lang sa kantahan at aktingan magpapabilib si SB19 Justin. Umarangkada na ang directing career ni Ja para sa upcoming music video na Misteryoso ng OPM pop band na Cup of Joe. Sa inilabas nilang short clip, ipinasilip ang ilang behind the scenes sa pagdidirect ni Justin. Wala pa namang detalye kung kailan ilalabas ang music video. For the first time, pinerform naman ni BTS Jimin ang bago niyang kantang Who. Kinanta niya ito sa The Tonight Show ni Jimmy Fallon. Ayon sa ilang report, pre-recorded ang performance. Trending din yan ngayon at pinusuan na ng mga army. Nasa military duty ngayon si Jimin kasama ang co-BTS members niyang sina Jungkook, RM, Suga, J-Hope at V. Nan lang kayo mga kapatid, may ichichika pa ako mamaya. Abangan, Chris Aquino nakatanggap daw ng malungkot na resulta sa kanyang blood test. At isang lolo, sweet na kinantahan ng kanyang naka-wheelchair na misis habang nasa mall. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakatanggap si Chris Aquino ng malungkot na resulta ng kanyang blood test. Pinost yan ng close friend ni Chris na si Dindo Balares sa Instagram. Nabanggit niya ang saglit na pananatili dito sa Pilipinas ng anak ni Chris na sina Josh at Bimby na bumalik din agad sa Amerika. Say ni Dindo, posibleng ang dahilan niyan ay ang message sa kanya ni Chris na masama raw ang lumabas na resulta sa kanyang blood test. Hindi na ito idinitali pa ni Dindo. Sa kabila niyan, naging masaya naman daw ang pananatili ni Bimby sa Pilipinas. Pero syempre, priority pa rin daw niya ang kanyang mommy Chris. Nasa Amerika ngayon si Chris habang nagpapagamot sa kanyang autoimmune diseases. Torchbearer din sa Paris Olympics ang American rapper na si Snoop Dogg. Yan ang pasabog na announcement ng Paris Olympics ilang araw bago ang opening ceremony sa July 26. Kabilang si Snoop sa magdadala ng Olympic flame para sa huling torch relay. Dadalhin niya ang torch sa Saint-Denis sa Paris bago ito ipasa sa Eiffel Tower. Makakasama naman ng American rapper ang torch bearers na sina French actress Laetitia Casta at French rapper na si MC Solar. Yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, maraming netizen ang kinilig sa viral video ng dalawang senior citizens sa isang mall. Modern harana ang ginawa ni Lolo kay Lola. Yan ang sweet couple na spotted sa isang mall sa Clark, Pampanga. All heart na kumanta ng Through the Years, si Lolo gamit ang sample videoke. Ngiting-ngiti naman si Lola habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang haba ng hair ni Lola. Ayon sa uploader, nadaanan niya lang ang sweet moment ni na Lolo at Lola. Through the years daw, ang pagiging in love nila sa isa't isa. Naway magsilbing inspirasyon daw ang senior couple sa mga kabataan. Galing ka pa tayo, Lolo, no? May natural reverb. Oo, Yun yung tinatawag lang nginig. Tawa-tawa ka! Gusto ko rin sana sumampol pero walang... Ay! Yay! Sige nga. Sample naman dyan, Miss Mayan. Sige, magkampihan pa kayong dalawa, ha? Yung umaalo-galugin mo. At yan po ang 45 minutes pag-imay sa malagang headlines. Inis yung bigla mag-extra pag taon-tawa ka na. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Linggaw. Magandang gabi.